Kaya ako po, ang aking pong dalangin ay nawa po sa ating po pag-uwi ng Pilipinas. Hindi ko po sinerserse nito para gayahin niyo po ako o ano po. Isa po sa mahalaga pong parte natin ay sharean po natin ang ating pamilya. Amen? Amen? At gamitin po tayo ng Panginoon. Amen? Kaya po, gusto ko na po ulit umuwi. Kasi ang sarap po nung nag-mission po tayo sa Panginoon. Ang sarap po na tayo po uuwi dahil meron tayong gagawin. Hindi lamang personal, kundi spiritual. Amen? Amen po tayo doon? Kaya po, sino pong uuwi this year? Pasal po kayo sa amin po. Wala pong uuwi this year? Ay, pag-prepare ko po na pauwi tayo lahat ng Panginoon para mag-share tayo ng gospel. Amen? Amen? Ninibago po ba kayo sa gabi ni Pastor? Sabi niya po last Sunday, ang pogi, sino ba nagtapagin kayo sa akin noon? Iisip ko talaga, bakit tapagin dyan ka sa akin ito na ito, ha? Lahat pogi, sabi niyo, eh. Amen. Pilipino papakan po natin ang Diyos natin na buhay. At Diyos lamang po ang katagumpayan sa lahat po ng ating pinuntahan. Sa Diyos lamang po ang pupuli. Alam niyo po na wala po tayo pwedeng kunin na glorification. Wala tayong kunin na kukunin, kundi sa Panginoon lamang po yun. Amen? Kaya po, marami pa po tayong pinuntahan, apart na, marami po tayong binisita, marami tayong pinapray. At alam ko po na ang ating pong ginawa sa Panginoon. Sabi nga po nung, nalala ko po yung tema po nung anniversary po sa Salud. Sabi po, the labor of the Lord is not in vain. Kaya yung ating ginagawa sa Panginoon, mga kapatid, maliit man yan sa tingin mo, malaki, huwag tayong tumigil. Patuloy natin paggamit ang ating buhay sa Panginoon. Amen? Amen po tayo doon. Kaya po, game na po tayo sa ating pong preaching. Amen? Pwede po din buksan ang ating Bible. Ito po ang ating pag-uusapan about Romans chapter 5 verse 17. God restoring grace. Pwede mong sabihin mo yan, God restoring grace. Alam niyo po ba, ating pong topic po this month of February. Even nung last year pa po, pinag-uusapan natin ang grace. Kanina po, pinag-uusapan natin ang grace. Alam niyo po ba, ang grace po, isa pong kapag po natin tumaintindihan, hindi lang mapakinggan, kundi isa buhay po. Yung tinanggap natin na grasya ng Panginoon, mag-iiba po ang pananaw natin. Mag-iiba po ang ating buhay. Mag-iiba po yung paraan natin ng paggamit, yung paggamit ng ating buhay. Amen? Kasi ang ating pong buhay, mga kapatid, hindi naman sa atin ito. Hiram lang po ito. Amen? Kaya po, itong ating buhay nito, kung hiram lamang ito, mayroon talaga nagbabay-ari nito. At nalala ko nga po yung preaching last to Sunday na ating pong salvation ay ito po yung biyaya. Free gifts nga po ito eh. But hindi po to cheap. Binayaran po yan. Amen? Amen? Kaya po yung ating buhay, hindi kailangan ipagamit sa Panginoon. Amen po ba tayo doon? Yung ating buhay na bagamat di natin alam kung hanggang kailan tayo. Amen? But alam po natin kapag tayo sumusunod at tinanggap natin yung grace ng Panginoon, kasi tayo pinabubuhay base lamang po sa grasya at biyaya ng Panginoon. Amen po ba tayo doon? Sabi mo sa iyo kapatid, nabubuhay tayo base sa grasya at biyaya ng Panginoon. Amen. Yung ating buhay po ay talagang biyaya lamang po ng Panginoon. Amen. Kaya nga lagi sinasabi na wala tayong kakayanan. Wala tayong magagawa. Without Him. Kumbaga kung wala yung habag sa atin ng Panginoon, kahit sinong tao ka pa, kahit anong klaseng tao ka pa, kahit gaano kataas ang pinag-aralan mo, wala tayong magagawa at kakayanan. By the grace of God. Amen. Kaya po, yung ating pinag-uusapan, yung grace ng Panginoon, yung tinatawag na unmerited favor ng Panginoon, unearned favor, unearned, undeserved. Grace po yan. Kumbaga yung ating tinanggap sa Panginoon, kumbaga yung ating, yung grace na tinanggap natin, grace was not about what I deserve, but all about the Lord love and the earned, and the unearned, unmerited favor that He gives freely without demanding anything. Amen po ba tayo doon?
This grace. Grace. Sabi mo nga, grace. Habag. Amen. Bakit kailangan natin ng grace? Bakit kailangan natin ng habag? Bakit kailangan ma-restore yung grace na tinatawag? Bakit kailangan i-restore ng Panginoon yung mga bagay na nawala sa atin? Pinag-uusapan po tayo about restoration. Nalala ko po, last 2 Sunday, pinag-uusapan natin yung mga bagay na nawala sa atin, i-restore ng Diyos sa buhay natin. Amin mo po tayo doon? Yung blessing na nawala sa inyo, i-restore ng Diyos sa iyo yan. Amen? Amin mo po tayo doon? Yung health, ninakaw na kaaway, yung kalusugan natin na parang minatay sa akin, i-restore ng Diyos yan. Papantan ng Diyos na kagalingan. Amen po ba tayo doon? Amen po ba tayo doon? Sinong pinagalingan ng Panginoon? Taas ang kamay! Sinong patuloy na ginagawa? Sinong patuloy na binabago po ng Panginoon? Amen! Lahat po tayo binabago tayo ng Panginoon. Lahat tayo nakakanasan natin yung grasya ng Panginoon, kaya tayo patuloy nagpapatuloy sa Panginoon. Kaya ka nandito kapatid because of grace of God. At kaya tayo magpapatuloy because by the grace of God. Amen! Amen po ba tayo doon? Number 1. Ito po yung nating text. Pwede mo basahin po natin Romans chapter 5 verse 17. For it is Amen. Ito po sabi yan, who receive abundance of grace, number 1, and the gift of righteousness, and reign in life. Alam niyo mga kapatid, nung nagkasala, pinag-uusapan po natin yung pagkakasala ni Adan. Di ba? Sabi po diyan, pinag-uusapan 6 niyan, dahil sa pagkakasala ng isa, yung kamatayan ay sumilang. Kaya po mga kapatid, bakit napakahalagang pag-usapan ng grace? Tandaan po natin mga kapatid, nung hindi po natin tinanggap ang Panginoon, na tayo makasalanan. Amen. Amen. Mukhang perfect na agad lahat. Bago po lang nagsisimula. Amen. Kahapon po masakit yung tiyan ko. Bakit kaya masakit yung tiyan ko? Gusto ko lang po ikwento sa iyo ito. Ikaw, Lord, ito mo sumakit yung tiyan ko, laki-laki na nga. Siguro pinapabawas tayo ng kahain ni Lord. Sabi ko, Lord, alam nyo, dahil sa habag na binibigay mo sa akin, kaya kami nagpapatuloy. Kasi pwede tayong huminto na sa paglilingkod. Dahil marami tayong napakinggan, marami tayong marami tayong na-discourage tayo before, marami tayong mga naranasan. Pwede, ayoko na eh. Pero alam nyo ba, pamahintindihan natin ang grace. Pinag-usapan namin ni Brother RJ kahapon. Alam mo kapatid, sabi ko sa inyo, ganito yung habag ng Panginoon. Kasi kahapon po, umaga-umaga, nandun sa bahay. Alas 9 ba yun ba? Alas 9, nandun po kami, nag-aaral kami ng salita ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Hanggang alas 2 yata kami, nag-aaral kami ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, by the grace of God, kung ba tayo nagpapatuloy? Amen. 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 Kaya po, in-encourage po namin kayo. Ito po pinag-uusapan, hindi lamang bago. Lagi na po natin pinag-uusapan, yung grace po, hindi lamang natin kailangan pakinggan, hindi tanggapin po natin. At ito yung mababago ng buhay natin. Iba yung pananaw mo sa buhay. Amen! 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 Kung gusto mo magtagumpay sa buhay, kasi ang pagkatagumpay po, hindi naman sa akin kakayanan eh. By the grace of God. Number 1, bakit natin kailangan, God offers us a story of grace to you because God's love is unconditional. Yung pagmamahal po ng Panginoon is unconditional. Pwede bang sabihin mo sa iyo katabihan, kapatid? Yung pagmamahal sa iyo ng Diyos is unconditional. Ba't parang hindi mo kaya sabihin sa Kanya? Pwede mo tignan mo sa kapatid? Yung pagmamahal sa iyo ng Diyos is unconditional. Amen? Amen mo ba tayo doon? Yung pagmamahal sa atin ng Panginoon, hindi dahil sinabi natin, I love you Lord, hindi. Alam mo yung unconditional, yung agape love na tinatawag, yung bang hindi sukat akalain, yung parang hindi na naman talaga natin deserve,
totally, hindi mo deserve ang pag-ibig ng Panginoon, pero mahal ka ng Diyos. Kasi pag ang tao, naalala ko lagi ito, pag ang tao, umiibig, laging may kondisyon. Di ba? Mamahalin kita kapag ikaw ay sumunod sa akin. Mamahalin kita kapag ikaw ay nagpagupit. Mahal po ko ng asawa ko kahit bago, di po bago gupit. Kasi may ko nagsabi sa akin, susunod ako sa'yo, pastor, kung nagpagupit ka na. Nasa na siya ngayon. Hayaan mo siya. Pagmahal sa ng Panginoon. Alam mga kapatid, ang pag-ibig ng Panginoon, hindi niya binabase yan sa appearance mo. Hindi binabase yan kahit anong gupit meron ka. Because God's love is unconditional. Amen. 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 Mahal ka ng Panginoon. God loves you. Alam niyo mo ba, mahal ka ng Panginoon, hindi dahil mabuti ka. Mahal ka ng Panginoon dahil mabuti siya. Amen. Ulitin ko po. Hindi dahil mabuti ka, nakamahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos dahil mabuti siya. Amen. Mabuti ang Diyos natin, kapatid. Amen. Alam mo, ang deserve mo, mapunta sa impyerno. Ang deserve mo, talagang doon ka sa dagat-dagatong apoy. Yung nararapat sa atin, kasi nga sabi talaga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At yung kamatayan po, kapatid, na pinag-uusapan natin, hindi lang physical, spiritual din. Alam mo, kapatid, lahat tayo, kung wala sa pag-ibig ng Diyos, wala po tayong lahat dito. Amen. 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 Pinag-usapan namin about kahapon, yung Bible. Alam mo kung gaano tayo mamahal ng Panginoon? Yung manual ng buhay ipinigay na sa atin. Ayaw lang natin basahin. Kasi pwede namang okay naman ang Diyos sa heaven eh. Okay siya doon. Okay siya doon. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, kasi nga may offense eh. Nagkasala ang tao sa pamamagitan ng pagsiway. At ayaw ng Diyos, tayong lahat ay mapahamak. Amen. Amen. Very foundational po ito, pero naniniwala po kami gagawin po ang Diyos sa inyo. Kasi unless maintindihan natin yung pundasyon ng ating pananampalataya, di ba may mga tumagal na po, 23 years na ang church. Kung tingnan nyo katabi niyo, tumagal na po. Pero nawa, maintindihan tanggapin ang grace. Kasi ito po yung magbabago ng buhay natin. Amen. Amen. Hindi po lamang ito patagalan. Hindi ito, nalala ko po yung preaching, hindi ito paugatan. Palaliman tayo sa pananampalataya. Amen. Palaliman. Kasi kung tinanggap talaga natin yung pag-ibig na pinag-uusapan natin, kapatid, madali magmahal. Love man. What? Amen? Kasi yung pag-ibig na kaya nga tayo may karapatan na magmahal kasi una tayong minahal ng Diyos. At yung pagmamahal ng Diyos is unconditional. Amen? Yung minahal ka ng Diyos kasi alam niya na ang dulo ng ating kasalanan, ang bunga ng ating kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, Jesus Christ came. Dahil mahal ka ng Diyos. Amen. Alam niyo po bakit po kami pag umuwi ng Pilipinas ay talagang gustong-gusto namin mag-share ng gospel? Kasi gustong-gusto po namin i-share yung pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi parang meron kaming ipabigay dito pagdating ng Sunday. Hindi po. Kasi yung pagmamahal na tinanggap natin sa Panginoon ay nag-o-overflow yan. Makakita naman yan sa gawa. Diba? Kanina pinag-uusapan natin. Kailangan makikita sa gawa. Gusto i-restore yung gusto ng Panginoon. Kaya ino-offer niya yung restoring grace. Kasi mahal ka ng Panginoon. At yung pagmamahal sa ng Panginoon is unconditional. Amen. Amen po ba tayo doon? Alam niyo po mga kapatid, yung pagmamahal sa ng Panginoon never stop. Never stop. Kung gano'n tayo kamahal ng Panginoon,
Hindi nga tayo dapat inherit sa kingdom of God eh. Basahin po natin. Pwede bang tulungan niyo po kung basahin po natin? Do you know? Do not know? That the righteous will not inherit the kingdom of God. Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor sexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revelers, nor the kingdom of God. Amen. Yung unrighteous, hindi will not inherit the kingdom of God. At lahat tayo naging unrighteous. Kaya wag mo lang tignan ang katabi mo. Amen? Lahat tayo eh. Oh, gusto niyo pa po, tuloy pa po natin. Etong mga to, ay, wait lang po okay. At sabi po dyan sa Revelation chapter 21, verse 8, but the cowardly, unbelief, abominable, murderers, sexual immorality, sorcerers, adulterers, and liars, all liars, shall have their part in the lake of burning fire. Alam niyo mga kapatid, lahat ng unrighteous, lahat ng mga diwa, lahat ng mga hindi naniniwala, lahat ng mga murderers, lahat ng idolaters, lahat ng sinungaling, ang ating patutunguhan ay lake of fire. Ayun ang destinasyon. Amen. But dahil sa pag-ibig ng Diyos, tandaan niyo po ito yung pag-ibig ng Diyos na unconditional, hindi kanya tinignan kung sino ka. Pinag-usapan po natin yung tinatawag na justification, yung tinatawag na yung sanctification. Nilinis na tayo ng Diyos, kaya nga tayo ay righteous na sa tingin ng Panginoon. Amen. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Mukhang hindi nyo naiintindihan. Yung pagmamahal ng Diyos, kapatid, na dapat tayo pumunta sa impyerno dahil sa kasalanan natin. Sabi diyan, verse 11, basahin po natin. And such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus. Alam niyo mga kapatid, alam niyo, gito lang po yan. Tayo ay nilinis na. Sinantify na tayo. Kasi ginawa tayong banal ng Diyos. Ginastify na tayo yung parang hindi na tayo nagkasala sa paningin ng Diyos. Amen? 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 Ganyan po yung pagmamahal ng Diyos sa akin, kapatid. Kapag tinitingnan tayo ng Diyos, we are righteous. Hindi dahil sa ating ginawa. Dahil may Jesus. May Jesus. Amen? Amen. May Jesus. Ginawa kang holy. Lininis ka. At ginastify. Justification. Amen po ba tayo? Amen. Ganyan ka kamahal ng Diyos. Ganyan tayo kamahal ng Diyos, kapatid. Example. Brother Ardel, hindi ka na dito ba? Brother Ardel. Gusto ko pong kumuha din ng example kasi tinitignan niyo lang po yung chat ko eh. At least, igual. Eto po, example po. Ito si Jesus. Example lang po ha, isa si Jesus. Ako yung tao, kapag sumalap sa Diyos, ang nakikita niya, si Jesus na ano? Si Jesus na righteous. Hindi si Philip na righteous. Kapag tayo po umalap sa Diyos, kapag tinanggap mo si Jesus, by the grace of God, siya na yung sumasalang. Nagigets po ba? Kaya nga, dahil sa pagmamahal ng Panginoon, dahil tinanggap natin ang Panginoon, ibinilang kang righteous. Ulitin ko po. Dahil po sa pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid, ibinilang kang righteous. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Dahil po sa pagmamahal ng Diyos,
At yung pagmamahal ng Diyos is unconditional. Hindi dahil mahal mo ang Diyos, kundi mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal ka ng Diyos, unconditional kapatid. Hindi dahil mabait ka, kundi dahil mabait ang Diyos. Amen. Kasi lahat po tayo, impyerno lahat tayo kung wala ang Diyos. Pero dahil may Jesus, heaven ka kapatid. Heaven ka. Amen? Amen. Oh, baka hindi pa po kayo sigurado sa salvation ninyo. Mukhang hindi kayo makahimen. Sino po dito na naniniwala? Taas ang kamay po. Na tayo heaven na. Pwede po na. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, bakit po hindi po tayo naniniwala? Ano yung mga kapatid? Simula tinanggap natin ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at Kapagligtas. Heaven ka kapatid. By the grace of God. Amen? Amen? Kaya nga mahal niya tayo, sabi niya, i-demonstrate niya yung pagmamahal niya sa atin. In what way we still sinner? Christ died for us. Sabi mo sa iyo mga kapatid, Christ died for us. Christ died for us. Mayroon pa yan. Mas more than having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Amen. Amen? We are justified. Amen? Amen. Amen. At meron ba po? For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having reconciled, we shall be saved by His life. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have now received the reconciliation. Ano yung mga kapatid? Dahil po yan sa pagmamahal ng Panginoon, kapatid. But only by the grace of God. Mahal ka ng Diyos unconditionally. Amen? Pwede bang sabihin mo sa iyo, kapatid, mahal ka ng Diyos? Unconditionally. Kahit nakasimangot ka ngayon, mahal ka ng Diyos. Kahit nakangiti ka, mahal ka ng Diyos. Kasi mahal ka ng Diyos, kapatid. Hindi po kami magsasawang i-share ang gospel kasi mahal tayo ng Diyos. Kasi yung pagmamahal po ng Panginoon, grabe. Sobra po ito. Amen? Amen po ba tayo doon? Kaya nga sabi niya, the faithful love of the Lord never ends. His mercy never ceases. Alam niyo, yung pagmamahal ng Panginoon never ends. At kapag ang Diyos po nagmahal, totoo. Amen? Amen? Hindi kagaya ng iba. Pag ang Diyos po nagmahal ay totoo. Amen? Amen? Alam niyo po, ang Diyos natin, hindi siya sinungaling. Sino pa yung niwala doon? Na kapag sinabi ng Diyos, pagpapalain ka, pagpapalain ka. Pag sinabi ng Diyos, pagkagaling ka, pagkagalingin ka. Pag sinabi ng Diyos na mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos kapatid. At yung pagmamahal na yan, unconditional. Amen? Amen? Ang kailangan lang po natin gawin, tanggapin natin yung pagmamahal ng Diyos. Para i-restore po natin yung ating minsan buhay natin na self-pity. Yung pang, hindi ako mahal ng Diyos, hindi ako dinidinig ng Diyos, ang tagal nga lang perfect, ba't gano'n? Alam niyo mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal kayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Amen? Pwede palakpakan natin po ang ating Panginoon. Yung palakpak po nagising. Yeah! Palakpak po na, pangatulog po yun. Okay, number 2 po. God offers restoring grace to you because our salvation is not based on our performance. Amen? Yung salvation po na pinag-uusapan po natin sa iglesia, hindi dahil ikaw ay magaling, hindi dahil ikaw ay mayroon kang effort o hard worker ka, hindi. Dahil yan sa grace of God. Amen. Kaya nga sabi niya, diba, pinag-uusapan po natin na yung salvation tinanggap natin is only in the base na yung grace ng Panginoon sa atin. Hindi sa performance. Hindi dahil sa galing natin. Hindi dahil mabuti tayo, kundi dahil mabuti ang Diyos. Sabi diyan sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by the grace you have been saved through faith and not of yourself.
it is the gift of God, not of works, that no one should boast. Ay mga kapatid, hindi dahil sa ating mga gawa, hindi dahil sa ating performance, hindi dahil tayo ay mabuti, kundi dahil mabuti ang Panginoon, hindi dahil tayo ay mabait, hindi dahil mabait ang ating Panginoon, kundi dahil by the grace of God, kaya tayo ligtas. Amen? Hindi natin pwedeng i-earn ang ating salvation, kapatid. Hindi natin pwedeng i-earn ang salvation natin. Kaya nga, sabi doon eh, meron ko nabasa pong isang book po, sabi niya, I never work my way into heaven. So how do I think that I can work my work out? Sabi niya, ano bang kailangan ko para kung kailangan ko bang pagtrabahuhan para ako mapunta sa niya? Mga kapatid, kahit po anong gawin natin na hard work, sabi niya, not of your works. It's the gift. The only way and hope of getting into heaven is by the grace of God. There's no other way. Amen? Amen. Amen? Wala na pong ibang daan. Sabi nga si Jesus lamang po ang daan, di ba? Yes. John 14:6. Amen? He is the way, the truth, and the life. At wala na pong way. Yung ating salvation po, kaya tayo binigyan ng salvation ng Panginoon. Yung salvation na tinanggap natin, hindi dahil tayo ay dahil sa performance natin. No. Our salvation because of Jesus Christ. At gusto niya pong i-restore yung ang ating isipin na kailangan ba, Pastor, pagtabuhan talaga namin to? Kailangan ng performance to? Kailangan ba na matagal na ako sa church? Parang hindi. Kailangan lang na po natin tanggapin yung biyaya ng Panginoon, yung habag ng Panginoon, yung grace ng Panginoon, na mahal ka ng Diyos, hindi dahil marami ka dinidikit sa Panginoon, hindi dahil ikaw ay sa performance mo, hindi dahil sa hard work mo, hindi. Mahal ka ng Diyos only by the grace of God. Amen. Amen. You are saved by the grace of God. Amen. Amen. Amen po tayo doon. Amen. Ano bang saved for what? Alam niyo mga kapatid, pinag-uusapan po natin na yung salvation na binigay sa atin ng Panginoon, kasi nga mayroon siya nakikita na impyerno. Mayroon siya nakikita yung impyerno. Once na hindi mo tinanggap yung salvation na binibigay niya sa'yo. At yung inaalok niya po yan, libre. Amen? Amen. Inaalok niya to, kumbaga pang may tindahan. Sa lahat ng tindahan, yung inaalok ng Diyos, libre. Hindi mo na kailangan tawaran. Kundi libre binibigay sa atin ng Diyos na salvation. Ba't hindi sa cheap? Kasi binayaran siya ng dugo ni Jesus. Binayaran siya ng dugo ni Jesus. Amen? Amen. Na dapat, tayo dapat mapako. Tayo dapat parusahan. Tayo dapat bigyan ng tuwa ng tinig. Tayo dapat latimuhin. Pero kinuha lahat ng Diyos yun. Dahil mahal ka ng Diyos. Amen. Amen. Dahil ang salvation mo, hindi dahil sa iyo ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. Amen. 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 Amen po tayo doon. Amen. Kaya ka naging banal dahil kay Jesus. Kaya ka dilinis dahil kay Jesus. Kaya ka naging righteous dahil kay Jesus. By the grace of God. Yung Jesus po na pinag-uusapan natin, ito po yung kabuuan ng grace. Si Paul nagturo siya about grace. Ang mga disciple nagturo about grace. But Jesus, siya mismo yung persona ng grace. Amen. Hindi niya ito tinuro sa atin. Ipinaranas niya sa atin. Kung ano yung grace. Tinatawag. Pwede ang palakpakan po natin ang ating Diyos. Sabi po diyan, dahil sa 30 verse 5, He saved us not because of our works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by washing of generation and renewal of the Holy Spirit. Kaya tayo niligtas not because of our works,
dahil sa ating mga performance, dahil sa ating righteousness, hindi. Only by the grace of God, kapatid. Amen. Number 3. Sabi niya, bakit ino-offer ng Diyos yung restoring grace to you? Because Jesus has already taken my punishment. Amen. Amen ba tayo, Lord? Yung punishment, alam niyo, kung iisipin lamang po natin, mayroon tayong utang eh. Yung utang na yan, hindi kayang bayaran ng dugo mo. Yung utang na yan, kahit gaano ka kayaman, hindi mo kayang bilhin. Kailangan may mga tayo. Kailangan may kumuha. Amen? Nalala ko po yung last video eh. Nung about kung paano kinuha ng Diyos. Yung video na pinanood po natin nung si Jesus ay nakapako. Kinuha lahat ng Diyos lahat ng ating mga kasalanan, kapatid. Lahat ng ating pagkukulang. Lahat ng ating kasalanan, kinuha lahat ng Diyos. Sabi po niyan, therefore, just as, pwede basahin po natin, therefore, just as no one sin entered the world, and led through sin, and thus death spread to all men, because all sin. 15. But the free gift is not like the offense, for if by the one man's offense many died, much more the grace of God, and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded to many. 16. And the gift is not like the which came through the one who sinned, for the judgment which came from one offense resulted in condemnation. But the free gift which came from many resulted in justification. Amen. 17 po. For if by the one man offense did, reign through the one, much more the Lord is his grace and righteousness. Amen. Ano ba tayo doon? Jesus paid the punishment of your sin, kapatid. Binayaran ng Diyos ng kanyang dugo. Binayaran po ng Diyos ng kanyang dugo. Yung ating salvation, kapatid. Amen. Kaya gusto niya restore yung grace eh. Kaya gusto niya, hindi lamang natin pag-usapan tong grace na to, kundi kailangan natin tanggapin at ikabuhay natin. Amen. Amen. Kapag ginawa po natin yun, naintindihan natin ang grace, hindi mo na i-earn ang salvation. Hindi mo na kasi wala namang kahit maghirapan mo, hindi mo, ang bahal yan yun. Yung tugo mo, hindi nga qualify. Kahit mamatay ka, wala yan. Kasi sabi ni Jesus, nung habang siya nasa krus ng Kalbaryo, tinapos niya na. Amen. Ulitin ko po. Nung sinabi niyang tetelestai, na ibig sabihin, it is finished, yung punishment na para sa atin, kinuha niya na. Amen. 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 Ganyan po yung grace na pinaalok sa atin ng Panginoon. Yung grace na gusto niya natin hindi lamang mapakinggan, kundi tanggapin na natin na ang Diyos, mahal niya tayo unconditionally, mahal tayo niya because of our performance, hindi tayo naligtas because of our performance, dahil binayaran na ng Diyos yung punishment na dapat tayong lahat ay impyerno, pero dahil kay Jesus sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya na, kapatid. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Pwede bang palakpakan po natin ng Diyos na nagliligtas po sa atin? Alam niyo po ba, yung salvation na binigay sa akin ng Panginoon, pwede bang palakpakan po natin ng Diyos? Alam niyo, grabe po yun. Kasi kapatid, kung wala si Jesus, yung pinano ka, kapatid. Kung di dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo,
wala tayong kakayanan kahit humarap dito at magpatuloy. Pero dahil may Jesus, na kinuha niya lahat ng kasalanan ng mundo. Lahat ng kasalanan ng mundo, kapatid. Kasama ang kasalanan mo. Amen. Ipinako na sa krus. Amen. At siya ay muling nabuhay. Amen. Si Jesus ay nabuhay, pinakot na matay, at lumayo ay nabuhay. At ngayon nanatiling buhay sa kanan ng trono ng Ama. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Amen. Gusto ng Diyos na yung tinanggap natin ng grasya. Ito yung ating kabuhay. Amen. Ayaw ng Diyos na manatili kang tanungan. Ayaw ng Diyos na lagi mong isipin na kailangan ko pagtabote. Gusto ng Diyos na tanggapin mo si Jesus. Yung salvation, hindi dahil base sa iyong performance. Mahal ka ng Diyos dahil mahal mo siya. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Amen. Yung punishment na dapat sa iyo, tinuha ng Diyos. Hallelujah. Siya na yung namatay sa krus ng Kalbaryo para tayong lahat ay maligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. "2,000 years ago, kapatid, nag-suffer ang Diyos. Si Jesus. Kung really imagine kung gaano nag-suffer ang Diyos. Sino po dito ang napasok na? Napasok na. Nasugatan, nahiwa. Marami na po. Di ba masakit? Sakit. Alam niyo mga kapatid, yung sakit na naramdaman ng Diyos. Kulang. Para, alam niyo yung isang lakay, kasalanan mo to, Sister Rina, dish! Kasalanan mo to, Sister Rina, dish! Kasalanan Mr. Luz, lahat yun, lalaban mo. Kasalanan mo to, yung pako, mas madaling kayo, pasupigit ko. Pasupigit, yung pako. Yung kawan ng tinig. Yung pagsasak sa giliran. Dahil yan sa kasalanan natin lahat, kapatid. Pinag-usapan namin ni Brother RG. So, grabe pala yung makamahal ng Diyos. Example na nakita, Brother RG, ganito. Kung si JD, yung kapitbahay namin na makulit, wala naman po. Sample lang po ito. Eh, nagkasala. Tapos sasabihin ng pulis, hindi dapat ikaw makulong o mamatay, kundi yung kapitbahay mo si JD. Ako po na bilang ama, hindi ko papayag. Kasi si JD naglalaro lang eh. Kaya siya naman may kasalanan eh. Ganyan po ang picture, kapatid. Tayo lahat makasalanan. Pinadala si Jesus para mamatay sa kasalanan natin lahat. Na walang kasalanan. Correct. Amen. Tapos ngayon, ang pagiging Kristiyano mo, kuya-kuya-kuya ka lang. Kapatid, yung salvation na tinanggap mo, hindi yan libre. Biniyari na ng dugo ni Jesus. Amen. Na walang kasalanan, nagkaroon ng kasalanan para mamatay sa atin lahat, kapatid. Amen. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Pinapalapakan natin ang Panginoon. Kaya gusto niyang i-restore. Kaya may restoration. Medyo pinag-uusapan natin. Yung grace, pag-uusapan natin, 5 taon po pasalo. Amen. 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 Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Amen. Gusto niya i-restore ng ating mga bagay na nawala sa atin. I-restore ng Diyos niya. God offers restoring grace to you because God loves you, us, unconditionally. Number 2, because our salvation is not based in our performance. Number 3, because Jesus already taken our punishment. Pwede yung palapakan natin ang Panginoon. The last po. And I want to end this. Alam niyo mga kapatid, yung tinanggap
matanggap po natin ang grace at maintindihan natin yung grace, mag-iiba po yung panahon ng ating buhay. Pati paglahad natin mag-iiba. Ganyan tayo kamahal ng Diyos, kapatid. Gusto ng Diyos na hindi tayo manatiling tanunan. Gusto ng Diyos na tayo ay maging mahal ng tayo. Amen? Amen. Dahil Jesus Christ, nagtagumpay na po siya 2,000 years ago. Amen. Sa krus ng Kalbaryo. Dahil po yan sa pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Amen. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Unconditional. Kaya ngayon, yung ating buhay, para lang sa Kanya. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. Kaya lahat ng ating gagawin ay para sa iyo pupurihan ka. Kasi kung isipin ko lang, I'm not worthy. Pero because of the grace of God, kaya tayo na natiling tumatayo. Because of the grace of God. Amen. Pwede palapakan natin ang Panginoon. Pagkaan pa tayo ito ngayon. Panginoon, maraming salamat po sa aming pong pag-aaral ng salita. Alam po namin, Lord, na napakinggan na po namin ito ng ilang beses. Pero salamat, Panginoon, dahil may bago kang revelation sa amin. Amen. May bago kang tinuturo sa amin, O Lord. Hayaan mo, Panginoon, ang aming mapakinggan po. Kaya ang hapon na ito ay hindi naman po ito magsilbing patingaw sa amin. Tenga. Kundi ito po ay magrema po sa aming mga puso. At magampanan po namin, Panginoon, na lahat ng gusto mo ipagawa po sa amin. Tunay nga, Lord, only by your grace, O God. Kaya kami patuloy na lumalakad at mabuhay sa mundong ito. Kaya nararapat naman, Panginoon, na ikaw po aming pasalamatan. Ikaw po ibigyan namin ng karangalan. Na hindi sa aming magagawa, kundi tayong pagmamahal at ikaw po ay napako sa krus upang ang aming punishment ay babayaran ang aming mga pagkakautang. Salamat, Panginoon, sa iyong habag, sa iyong grace, sa iyong mercy, sa iyong pagmamahal na patuloy po namin nararanasan. Iyaan mo, Panginoon, sa aming pong pasamantalang pagkawali-walay sa tahanan na ito, na baunin po namin, Panginoon, ang iyong salita. Sa aming pong paglakad ng mundong ito, maging ang mga salita, Panginoon, ang aming mga puso at matabang lupa. Ito po'y tumanim at mag-aani po tayo. Salamat, Panginoon. We give you honor. We give you glory. In the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Pagpapakapin natin ang Diyos natin na buhay.